Magandang lalaki, babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Aveline Garcia, at ito ang Tulong ko para mo global sa TFC The Filipino Channel. Nandito na naman kami para mabigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Pamilya, may itatanong kami sa inyo. Sagutin niyong mabuti, ha? Why did you study? Bakit ka nga ba nag-aral? O why are you working? O bakit ka ba nagtatrabaho? Why are you saving money? Or why are you doing what you are doing right now? Ano man yan? Ano kaya ang mga sagot? Nako, yan. Malamang by this time mo, ang dami yun ang sagot sa mga pinagtatanong namin kanina. Huwag kayo mag-alala. Mamaya, pag-uusapan natin, ano ba kaya may din yung sagot? At ano ba yung sagot ng ibang tao Yes. patungkol sa mga tanong na to? Pag-uusapan po natin today, ano-ano ang mga dapat malaman para umasenso o mag-move up sa buhay? Lahat tayo gusto umasenso, di ba? Yes. Kumbaga sa eskwelahan, gusto natin na move up tayo. Hindi ka mananatili kung saang grade ka. Okay, sa buhay Diba? naman po, gusto natin umaasenso, gumaganda ang buhay, gumaganda ang bahay, gumaganda ang asawa, gumaganda. Ganon? Oh, syempre, Pati di ba? asawa Gusto mo yun. gumaganda. Di ba? Gusto mo yung asawa mo, maganda. O gumaganda yung mga bagay na mayroong ka. Yan. Yan. So, exciting ang pag-uusapan natin, ha? At syempre, sa araw na to, pag-uusapan din natin ang internet article na 8 dahilan daw or 8 common reasons marriages end. Oh, bakit Oo. nadi-divorce daw? Article po to na ginawa ni E.A. Gilton. So, sinulat niya po, pinag-aralan niya, ano yung normal na dahilan bakit naghihiwalay ang maraming mag-asawa? Naku, pag-uusapan po natin yan. Correct. At Bakit may divorce? Meron siyang ganong pananaw at meron din kami bibigay pong pananaw sa inyo. Bakit nga ba naghihiwalay talaga ang maraming mag-asawa? Pero bago yan, simulan muna natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala natin, one idea or one story can change your life. Okay, ang tulong pampagana natin ngayon ay tungkol sa mga taong nasawi o sawi sa buhay. May kanta yan eh, di ba? Ano sa'yo? Ako ang nagwagi. Ay, di. Ikaw ang nasawi. Okay. So, basically, parang gano'n na rin. Pero pag-uusapan po natin yung mga taong nasawi at ano ang matututunan natin sa buhay. Yes. Siguro isa lang, during its first year, nung unang-unang taon, di ba, Coca-Cola sold only 400 bottles of Coke. Hindi 400 Oh. bottles. Ngayon siguro, 400 bottles per second or not Ay, even. oo, grabe. O 400,000 siguro per second nagbentahan ako. Oo, pero noon, 400 lang sa buong taon. buong taon? So grabe. Ibig sabihin parang Yes. isang bote, isang araw lang ang benta nila. Grabe. Correct. Oo, eto naman, yung NBA basketball player na si Michael Jordan. Ay nako, kumbaga nakat ho siya from his high school basketball team. Yan, si Michael Jordan Oo, naman po, naalis. nung nasa high school pa ho siya, natanggal siya. Pero ngayon po, ang galing-galing niya. Paano kaya nangyari yan? Ano ba? Si Thomas Edison. Yan. Oo. Diba? Did 1,000 experiments before he perfected the incandescent bulb. Grabe na to. Oo. Grabe. Ano pa naman? Si Dr. Seuss, kilala mo siya, Mm. di ba? Was rejected by 23 publishers before the 24 took on his book. Antindi. Yan ang mga Oo. failures. O, sino pa? Sino pa? Si Babe, Babe Ruth. si Babe Ruth. Baseball naman po ito. Oo. Held the record for the most Ay, nako. strikeouts. He went on to also hold the record for the most home runs. Grabe. Diba? Yan po yung mga taong Oo. nasawi pero nagwagi. Pero sa totoo lang, si Michael Jordan, bagamat, di ba, bagamat siya po ay natanggal doon nung high school basketball team nila, ito sabi niya, I have missed more than 9,000 shots in my career. I lost almost 300 games. Yes. 26 times daw po, I've been trusted to take the game-winning shot and Miss. Wala eh. I failed over and over and over again in my life. And that's why I succeed. Grabe. Kung ibig sabihin, Grabe, yung no? pagiging failure niya daw ang naging dahilan para siya maging successful. Kaya po sa mga nag-fail right now, makinig kayo mabuti. Pag-aaralan po natin, ano pwede natin matutunan dito sa mga bagay na to? Lesson number 1. Unang lesson, don't despise small beginnings. Kasi big things often have small beginnings. Yeah. So yun po, kung meron ka po kayo sisimulang negosyo, sisimulang pangarap, okay lang po magsimula maliit. Kasi karamihan po ng malalaking dream na nabuo, nagsimula naman po
sa maliit, for example, Apple Computer sa garahe. So kung may Yes, negosyo kayo, magsisimula sa oo. garahe, okay lang yun. Ang daming malalaking kumpanya nagsimula po Pati sa garahe. Microsoft, Yan. di ba? Mhm. Ang Coca-Cola, tignan niyo naman kanina, di ba, nabanggit natin. Halos isang bote, isang araw, Oo, 400 pero a year. ibang klase yung kanyang narating, di ba? You can fail. Lesson number 2. Number 2, you can fail over and over again and succeed. Yan po yung nangyari kay Michael Jordan. Patuloy, paulit-ulit po kanyang failure niya, pero nagtuloy lang po siya, nilaban niya po. At naging successful po siya, at ang sabi niya na attribute niya daw po yung success niya sa paulit-ulit niyang pag-fail. Kaya kung nag-fail ka ngayon, laban lang. Si Thomas Edison, di ba? Mm-mm. Who would ever thought na after 1,000, di ba? Mm. Sabi niya, I don't fail 100 times or 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 1,000 steps. steps. So, ang punto po ni Oo. Thomas Edison, hindi daw siya nag-fail ng 1,000 times. Ang sabi niya lang, talagang bago makuha ko yung invention na to, 1,000 steps. At kasama sa Correct. 1,000 steps na yun, yung hindi niya nabuo, yung dapat nabuo doon sa iba-ibang mga experiment. O, di ba? Sabi nga, yun daw matinding journey Hmm. starts with a single step. Hindi ka Ay. naman makakarating. Number 3, you never fail until you stop trying. Yan. Sabi yan ni Albert Isa Einstein. na naman, sinabi naman po ng isang Oo. napakatalinong tao, hindi ka daw mag-fail until you stop. Ibig sabihin, kung patuloy ka, hindi mo nakuha yung gusto mo, tuloy lang, laban ulit, tuloy lang, adjust your plans, gawa ka ulit ng paraan, tapos tuloy lang. Pero mag-fail ka lang daw when you stop. Yun ang sabi. Oo. At syempre, number 4, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. So, wag po kayong manghinawa sa paggawa ng tama, paggawa ng mabuti. Tuloy-tuloy lang hanggang sa dulo ng walang hanggan at makikita nyo sa araw, aani rin kayo. Oo, kasi pagka ikaw ay dumating na sa punto na huminto ka, yun naman pala, the following day, yun na pala yung success mo. O the following day, doon mo na pala makakamtan yung gusto mo. Sayang naman. Kung Yes. nag-give Kaya up wag ka. hihinto, do not get weary. Sa takdang panahon, makukuha mo yung gusto mo. Sana na-inspire kayo sa ating kwento o sa ating discussion ngayon, ha. At syempre mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman para umasenso or mag-move up sa Pero buhay. bago tayo mag-break, magbibigay daan po muna tayo sa tulong legal mula sa Linda & Law Firm. Narito na ang katanungan. Ano katanungan? Eto ang tanong, ha? Attorney Ed, nandiyan ka na ba? Ayan na, andyan na si Attorney Ed. Attorney Ed, kailangan ko bang dalhin ang mga original documents, no? Katulad ng birth certificate, marriage certificate, doon daw sa kanyang naturalization interview. Yan. Ayan, US immigration question, sasagutin niya ni Attorney Ed Alan Lindain. Magandang lalaki at babae sa inyo, Vicky Nabilin, at sa ating mga kapamilya televiewers. Magandang lalaki at babae po sa inyong lahat. Nandito po tayo para sagutin uli ang inyong mga katanungan tungkol sa US immigration. Para sa katanungan ng ating mga kapamilya ngayong linggo na to, opo, kailangan dalhin ninyo ang mga original documents na ito. Maraming mga nakalista na requirements sa notice of naturalization interview patungkol sa mga orihinal na dokumento na kailangan dala-dala mo. Ang reason for this ay dahil gustong makita ng immigration interviewer na ang inyong isinumite na mga photocopies nung ikaw ay nag-apply ng citizenship ay galing talaga dito sa mga orihinal na dokumento. Of course, kailangan ma-verify ang authenticity ng mga documents na ito dahil napaka-importante ng mga dokumentong ito. Ano-ano ba yung mga dokumento na kailangan? Dala mo yung originals or at the very least, certified true copies. Well, nandyan yung certificate of live birth, marriage certificate, adoption decrees, kung mayroong mga ganitong papel na isnumite ka, mga dokumento patungkol sa court orders or patungkol sa mga criminal records. Nandyan din yung mga dokumentong nagpapatunay na updated ka sa payments ng child support. So yung mga dokumentong ito, mabuting dala mo yung original or certified true copies during the interview para handa po kayo pag hiningi ng officer sa inyo. Hindi nyo na kailangang manghingi ng extension of time para bumalik pa o isumiti pa itong mga to. Alam nyo, sabi nga nila,
mabuti na yung Boy Scout at Girl Scout tayo. Laging handa, di po ba? O sige po, hanggang sa susunod na pagkikita natin. Maraming salamat, Attorney Ed. At syempre, kapamilya, para sa iba't iba pang immigration concerns, kontakin nyo lang po ang Linda In Law Firm in North Hollywood, California. Tawagan niyo po itong numero ito, 818-210-5155 or 818-714-1581. Or paki-email lang po siya sa attorneys, no, with letter S, at lindainlaw.com. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala kasi namin, you don't become what you want. You become what you do continually. At syempre, dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo. Continually o linggo-linggo, mayroon po tayong taong pag-uusapan o kakausapin o article o libro na pag-uusapan para madagdagan po ang ating kaalaman. At sa araw na to, pag-uusapan natin ng isang magandang internet article on 8 common reasons marriages end by E.A. Galton. Pakinggan niyo po ito. Ang ganda po nito. Oo. Mga dahilan daw po bakit nagdi-divorce, naghihiwalay ang maraming mag-asawa. Ito yung kanyang pananaw. At syempre, Ito mamaya, hindi lang pananaw. oo, ay kanyang study. Research Oo. yan to. Oo, yun ang kanyang resulta ng pag-aaral, no? So, number 1 daw, lack of commitment. Mm. Ay, sa totoo lang, in several studies that ask people to choose from a list of important reasons for their divorce, ito yung laging Number 1 daw. lack of commitment. Yan ang nasa top of the list. Kumbaga, as many as 85% ng mga participants in one study, yan ang kanilang answer. So, ibig sabihin daw po, kulang daw sa commitment. Take note, 85% sa mga nag-divorce, yan daw one day lang, kaya sila nagkulay, they are no longer committed to one another. Hindi na committed na. Yeah, kaya isipin nyo mabuti, nagpakasal po sila, pero dumating sa punto parang, hindi na committed sa isa na, kaya na nilang mabuhay on their own, kaya they decided, maghiwalay na. Tanong, ganyan ba sitwasyon nyo kung may asawa kayo? Are you still committed o nagtitiis na lang kayo sa asawa niyo? Oo, kasi Problem parang yan. commitment is doing something no matter what. Mhm. 'Di ba? So para dito sa pag-aaral na to, wala na daw yun. Wala na. Ayaw na nilang gawin yung dapat nila gawin para maayos yung kanilang relasyon. So, they're no longer committed in their relationship. Number Number 2, incompatibility Yan. and growing apart. Mhm. 'Di ba? Kumbaga, nung tinanong din po ulit no, sa isa sa pag-aaral, yung significant proportion of divorced people answer with some variation of we grew apart, we drifted apart, or we're just incompatible, up to 55% po sa isang So, pag-aaral. madami-dami rin po. Oo. No? 55% po ng mga naghihiwalay, dumating daw sila sa puntong parang marami silang di na pagkakasunduan, Oo. may mga bagay po silang di nag-agree, so hindi daw sila compatible, yung gusto ko ayaw niya, yung gusto niya ayaw ko, yun daw ang naging dahilan ba't sila naghiwalay. Kumbaga nalawan sila, nawawalan ng parang shared values. Mm-mm. Yung bang marrying too young, Yeah, isang dahilan daw isang yan. dahilan, or sexual difficulties, or yung paniniwala, religious differences. Yan, problema rin daw po Oo. yun. Pag iba daw po reliyon, nagiging dahilan daw po yan para maghiwalay. So, mga indicator po to based sa study. So, makinig po kayo mabuti. Nangyayari na ba sa inyo to? Ingat, baka sa divorce kayo mapunta. Oo. Number Pangatlo 3. naman is communication problems. Mga 50%. 50% ng mga participants dun sa study na to, sinabi nila na yung divorce has to do with poor communication. Katulad ng pakikipagtalo or arguing too much, no? Not being able to talk to each other. Parang kinikim-kim. Yan, so parang di sila Sarili, nagkakaintindihan. Nag-uusap sila, pero di sila, nakakita na po kayo, nag-uusap, pero hindi nagkakaintindihan. So, pag hindi Oo. daw maayos ang komunikasyon, malaki ang posibilidad, baka magkahiwalay kayo. So, ingat po, mga oo. kababayan. Meron pa, number 4, extramarital affairs. Yan. Although yung infidelity or adultery came up in every study, nung nireview nila, yung frequency daw among the reasons no ng divorce is about
20% in one study hanggang 60%. So, depende Oo. daw po. May isang study, 20% daw ang dahilan dahil may others o sumakabilang bahay, Bahay. si lalaki o si babae. O iba naman daw, up to 60. Sabi sabihin, malaki pong porsyento na yung pagkakaroon ng others ang nagiging dahilan ba't naghihiwalay ang mag-asawa. Yes, Yan. oo. Bakit nga naman sumakabilang bahay di ba? So, number 5, financial incompatibility. Ano to? Yung parang money disagreements, no? Doon po sa pag-aaral, about 40% daw po ng mga tao nagsasabi na financial problems daw. Kaya sila naghiwalay. Yes, in particular, no, yung iba nagko-complain daw sila doon sa kanilang ex-husband kung paano daw yun hinahawakan ng kanilang Kasi nga po, mapansin niyo po, kaperahan. pag nag-asawa po kayo, galing po kayo sa dalawang kulturang ng pamilya na ibang paghawak ng pera. At pag nagsama po kayo, mahirap po kung ibang maghawak ng pera si lalaki, iba si babae, mag-aaway po yan. At base nga po sa pag-aaral, nagiging dahilan to para ang mag-asawa ay mag-iwalay. Yung isa, tipid ng tipid, yung isa naman waldas ng Kaya, waldas. medyo mag-aaway po yan, gastos po yan. Yung pang-anim naman, ayon sa pag-aaral, substance abuse. No, doon sa pag-aaral, between mga 10 to 35% daw ng mga tao ang nagsasabi na nag-divorce sila because their spouses are in that kind of a problem. For example, Yung- drinking problem, Oo. drugs problem, Correct. o ano mga bagay nito, nagiging dahilan daw po yan para makipaghiwalay ang isa sa kanyang asawa. So, kaya ingat po. Kasi kung meron po kang ganyan problema, baka mauwi kayo sa divorce. Yes, ito pong pag-aaral na to, parang ito yung mga sinurvey, yung mga Naghiwalay. naghiwalay na. Ano yung diba? dahilan? Bakit sila naghiwalay? Yes. Number 7 naman, domestic abuse. Yan. May mga 15 to 25% ng mga participants sa pag-aaral ang naitala na merong domestic violence as an important reason for divorce. Yeah. So, alam niyo po yung domestic, ibang, para sa Tagalog, may physikalan. Oo. So, kung bisa ng domestic abuse po, pwedeng physical, sometimes pwedeng emotional or psychological. Oo. So, basta may abuse po, domestic sa loob ng bahay po, at nagiging dahilan po yan para maghiwalay ang mag-asawa. At number 8, ito yung tinatawag na conflicts over family responsibilities. Ayan, yung mga kamag-anak, yan ang problema. Oh. Yes. Kumbaga, when some studies ask about the important reasons ng divorce, mga 20% ng mga participants, ito ang sinike nila, yung conflicts in their marriage over how to raise their children, yung problema sa childcare, responsibilidad sa magkabila, di ba? Or other family and household obligations. So, ito po yung 8 dahilan daw po bakit naghihiwalay yung mag-asawa. Totoo naman po, talagang may mga sitwasyon, pag ganito sitwasyon, a lot of couples normally will choose, hiwalay na lang tayo. Oo. Pero alam niyo po ba, for us, may iba kaming nakikitang dahilan ba't naghihiwalay ang marami mag-asawa. Ang pananaw po namin, bagamat totoo no, na yung 8 ay maaring maging dahilan, pero the main reason po why couples separate is actually hopelessness. Siguro tanong nila, hopelessness? Ano yung Ano koneksyon ng hopelessness sa divorce sa mag-asawa? So, aralin po natin, makinig po kayo mabuti. Whatever the reason may be, ano po, yung pong 8, balikan natin. Lack of commitment, incompatibility, growing apart, communication problems, extramarital, financial incompatibility, money disagreement, substance abuse, domestic abuse, at kung ano pa Kasama dahilan. yung conflict, oo. Okay. Ang pananaw po namin, the root cause is hopelessness. Bakit? Sa natin, hindi walang communication. Dumating sila sa punto, hindi na tayo talaga magkakaintindihan. Hiwalay na tayo. So, ibig sabihin, wala na sila ng hope. Okay, pangalawa, for example, abuse, drug abuse. Ay nako, hindi ka na talaga gagaling. Addict Hindi ka ka na. na magbabago. Hindi ka na- Oo. So, nawala tingnan ka niyo ng po, pag-asa. Nawala ng pag-asa na magbabago. Okay? Nakita niyo ba? Okay, third party others. Ay nako, talaga babaero ka talaga, lalakero ka talaga. Pero pag-isipan niyo buti, may mga babaerong lalakero na humingi ng tawad, na nagsisi, nag-ayos. na nangayos sa relasyon. Yes, oo. May mga hindi walang komunikasyon pero nag-aral how to communicate properly. Umayos ang relasyon. So my point is this, at the end of the day, the reason why kaya po sila naghiwalay,
nawala na po sila ng pag-asa sa isa't isa. At pag yung pag-asa na yan ang nawala, talagang napakahirap na, di ba? Totoo, yan. Naalala ko nga isang quote, sabi ni Salander, sabi niya, there is no greater disease than the loss of Totoo. hope. Oh, yan ang Oo. pinakamatinding disease. Pag meron, nawalan na kayo na hope, halos lahat na po mawawala. Sometimes that's all you have when you have nothing else, di ba? So, if you have it, yung hope, you have everything. Kaya nga po Oo. sabihin, pag nawala yung hope, lahat ng dahilan nakahanap na po kayo para kayo maghiwalay. Kaya, Pero pag may hope po Oo. kayo, walang dahilan para kayo maghiwalay. kaya ang payo namin, don't lose hope when you are down to nothing. Kasi God can be your everything. Because nothing is impossible with God. Kasi sa tao, nako, parang Wala nang pag-asa yan. Oo, It's hopeless. pero wala namang imposible. So, yun po sinasabi namin, anumang po sitwasyon nando kayo, it's not hopeless. Lalo na po kung kasama niyo si Lord, wala pong problema hindi kayang solusyonan ng Diyos. Kaya ako po hiling ko sa mga may problemang mag-asawa, continue to hope and believe na aayos din po yung problema. Sana marami tayong natutunan, ha? At syempre, mamaya, Sa dulong dagdag kaalaman, pag-uusapan po natin ano-ano ang mga dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibitiw! Asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, dadakon tayo sa tulong dagdag kaalaman. Ito yung ating mental exercise. Kung saan nahanap tayo ng mga paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman sa pagpapaganda ng ating buhay. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang mga dapat malaman para mag-move up, no? Yan. O umasenso sa buhay. Correct. Okay, kapamilya. Tatanong ko namin sa inyo to, ha. Pakisagot lang po as honest as you can at sigurado kaming makakatulong po ito sa inyo para gumanda ang buhay nyo. Okay. Oh, pag nilay-nilayan natin to, bakit ka ba nag-aral? Yan. Oo, di ba? Why did you Sabi mo, study? ikaw, ba't ka nag-aaral? Oo. O kung di ka na nag-aaral, ba't ka nag-aral noon? Ano normally sagot ng mga sasagot niyan? Para Para pumasa, makagraduate. para makagraduate. Para makahanap ng trabaho. Yes, Di ba yun ang normally oo. sagot natin? Okay, tanong. Ngayon nagtatrabaho ka na. Ba't ka nagtatrabaho? Sa tingin mo, nasagot nila? Yung sagot na iba para gumanda ang buhay, Para kumita ng pera. umasenso. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, at kung ano pa. Di ba? Now, kung di ka naman nagtatrabaho, why are you doing what you're doing? Ano ba yung ginagawa mo? Ano kayo sagot nila? Wala na akong magawa o kaya whatever. Maybe kung ano may ginagawa nyo, gusto kong gumanda buhay ko. So, yan po yung mga dahilan. No, ano pa yung mga pwedeng tanong O natin? yung parang inisip mo, bakit ka ba nagsisave? Ay- Bakit ka nagtatabi ng pera? Para makabili ng bahay, makabili ng Oo, kotse, makabili ng yes. bagong cellphone. O, di ba? Alam niyo po, gaya ng pinag-usapan natin, malamang iba-iba po ang sagot nyo sa bawat tanong na tinanong namin. Pero sa amin pong pag-aaral, pwede nating sagutin ang lahat ng tanong na tinanong namin sa inyo sa iisang sagot. At ang sagot po namin, the answer ba't natin ginagawa lahat yan is para mag-move up. Ano ibig sabihin ng move up? Kasi kumbaga lahat naman kasi naman ng tao gustong mag-move up, di ba? O gustong umasenso sa buhay. Bakit ba tayo nag-aaral? Para mag-move up. Pag Yan. elementary to high school to college, di ba? At from college, gusto natin mag-move up, makakuha ng trabaho. Yung iba, gusto magnegosyo. Basta nyo, move up, move up, move up. At kapag may trabaho ka na, ano gusto nila mangyari? Gusto mo ma-promote ka. Ayan. At pagka na-promote ka, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Next Nag-move position. up ka. O kaya, Oo. Higher salary, nag-move up ka. Yung iba naman po, mula sa pagpo-commute, gusto nating mag-move up. Saan? Magkaroon ng sariling sasakyan. Ayan, so di move ba? up po yan. Mas dati, nakikitsakay ka lang. Ngayon, may sarili ka na. At kapag may sasakyan ka na, gusto mo naman mag-move up ng mas magandang sasakyan. Yan, dati, kung ka lang, Oo. tawag doon, yung maliit na kotse lang. Gusto mo yun na SUV. Gusto nyo, palaki, pamahal yung coaching gusto natin. Kasi gusto natin mag-move up. O yung iba naman, sa bahay, no? Dating nagre-renta ng bahay. Aba, gusto mag-move up, gusto magkaroon ng sariling bahay. Kasi kapag may sariling bahay, gusto naman nila parang gusto mas malaki. Di ba? From rental to having your own. Nung meron ka ng sarili, hindi naman na Yes, gusto 3 bedrooms, Oo, 4 bedrooms, 5 yes. bedrooms, gusto, mas malaki. 2-car garage, 3-car, kasi
gusto nating mag-move up, ay ito maganda, relasyon tayo. Kapag single, gustong mag-move up, anong susunod In na a move up? relationship. Ayan, single diba? dati. Ngayon may karelasyon na. At pag may karelasyon na, ano gusto Ay, nangyari? mag-move up, gusto naman dapat engage. Ay, naku, marapit na ikasal. Grabe. At Oo. kapag engaged na, Aba, gusto naman mag-move up to just get married. yung Oo. kakasal pa lang po. At pagkasal na, gusto Ay, mag-move up. oo, gusto naman sila magkaroon ng baby. Ay, naku, grabe na to. Diba? At alam niyo po, marami pang iba't ibang klaseng move up. up. Ano, Okay. parang never ending din minsan talaga, no? Kasi parang gusto mo Totoo po, ang Rise buhay, up ang buhay po eh. natin Oo. is never-ending move up. Ito po, kaya po at this point in time, sana, by this time, sa dami po ng example na binigay namin, alam nyo na ang buhay natin, di lang po ako, pati ikaw, ay punong-puno ng move up. Mula sa paglabas natin sa mundong ibabaw, hanggang tayo ay kunin na ni Lord, gusto nating mag-move up. Oo, Saan? sa Sa heaven. heaven. Abansin niyo po. Correct. At ang masakit na katotohanan, hindi naman lahat ng tao Yung nag-move up. lahat ng Oo. tao parang gusto mag-move up, pero hindi po lahat ng tao nag-move up. Kasi may iba na they will stay where they are Hmm. eh. Ang mas masakit pa nito, may iba nag-move down. Mm. Kumbaga sa lagay na mas gumanda ang buhay, mas lalo pumapangit. So may mga pagkakataon pong ganyan. Kaya tanong ko po, kapamilya, ikaw, nag-move up ka ba? O nag-move up ang buhay mo? O pareho lang kesa dati? Sana naman hindi nag-move down ang buhay mo. Okay, sana. Oo. Dahil gusto nating lahat na mag-move up, kailangan nating malaman kung paano mag-move up sa buhay. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano-ano ang mga dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. Kasi buhay punong-puno ng move up, kailangan aralin natin paano mag-move up. Okay. Una ha, if you want to move up, you must know and accept that life is a test. Yan. So, sa aming pong pananaw, sa mga taong gusto umasenso, sa mga taong gusto mag-move up, ang unang-unang dapat nyo malaman at tanggapin. Take note ha, it's not only knowing, it should be knowing and accepting Yes. ang buhay po natin is a test. Life is a test. Tanggapin niyo po yan. Pag hindi niyo po tinanggap yon, malaki po ang posibilidad hindi kayo asenso at hindi kayo mag-move up. Iba yung nagagawa ng acceptance. O, iba yon. No, tanggapin mo na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok at araw-araw marami tayong pagsubok na hinaharap. Kasi habang tayo nabubuhay, magkakaroon tayo ng maraming test. Pagkatapos ng isa, may panibagong test na naman. So, important, hindi nyo napansin po, mula bata hanggat tayo sa edad natin ngayon, araw-araw may test. Kung hindi test sa school, test sa buhay, test sa napakadami pong mga bagay ito. Kaya kailangan po nating tanggapin po that life is a test. Kasi Yan. di mo ha, nung bata ka, Mm. di ba? Nung baby ka pa, tinetest ka ng magulang mo kung kaya mo nang kumain Yeah. mag-isa, matulog Mm-mm. mag-isa, lumakad mag-isa, at marami pang Naalala iba. niyo ng bata po kayo ba? Kaya ma. Sige. Oo. Kaya ma kasi ng bata, hawakan, bibitawan, hawak. Kayo may anak po kayo, hawak. Bakit? Tinitest niyo po siya kung kaya niyo na. O pag sa pagkain, o yan, kumain ka na. Pag ayaw, o tulungan niyo pa. Tapos pag aalis ka, kasi tinitest tayo kung kaya na natin. At bilang estudyante, tinetest ka rin ng teachers mo eh. No, kung magaling ka sa math, Yeah. sa science, sa language, at marami pang Kasi iba. mo, nung maging estudyante, may test na naman. Bilang anak, tinetest din tayo ng ating mga magulang kung susunod tayo sa kanilang mga inuutos. Kaya nagkakaintindihan po tayo. So, Yes. kaya po oo. talaga tuloy-tuloy ang test. Eh, empleyado naman. Sa bahay, no, graduate ka na dyan. Mm. Mag-a-apply ka ng trabaho. Bilang empleyado, tinetest ka rin ng mga boss mo kung kaya mo ang trabaho o pwede ka na bang i-promote sa susunod na posisyon. Kasi mo, test walang katapusan. At as a whole bilang tao, Yes. maraming test po ang dinadaanan o dinaanan o dadaanan para malaman natin kung tayo po ay ayos na o kung nasa na estado ng ating buhay. Yan po ang buhay natin. Walang katapusang test. Di ba sa eskwelahan, di ba? Halimbawa, papasok ka sa bagong level. Itetest muna yung competency I-assess ka. mo. I-assess ka kung pwede ka ba doon. So yun po ha. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos, may test din. Kung susundin mo ang utos ng Diyos at lalakad ka ba ayon sa kanyang kalooban. Test po yun. Sabi nga ni Muhammad Ali
All through my life, I have been tested. Mm. My will has been tested, my courage has been tested, and my strength has been tested. Now, my patience and endurance are being tested. Tingnan niyo po, talaga po tuloy-tuloy ang test. Kaya right now, now, may test. May test ngayon, oo. Kung makikinig ka ba sa aming mga sinasabi o hindi. That's a test. Kaya napaka-importante tanggapin mo, life is a test. Kaya if you want to move up, accept that life is a test. Kaya Sa aming pababalik po, itutuloy Yes. po natin ang ating usapan kung anong-anong dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitiw! Asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-anong dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. O mag-review tayo ha, nabanggit natin kanina. Una, if you want to move up, you must know and accept that life is a test. Tanggapin mo na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok. Araw-araw, marami tayong pagsubok na hinaharap. Habang tayo nabubuhay, mayroong test. At pagkatapos pa ng test, may panibagong test. Diba? At mayroong pang test. So walang katapusan po talaga. Talagang life is a test. Number 2. Pangalawa, if you want to move up, you must pass the test. Ayan, yan ang po napaka-importante Oo. talaga. Kung gusto mo umangat sa susunod na level ng buhay mo, you must pass the test. Tandaan nyo po yun. Mahirap pa kayo umangat sa susunod kung hindi nyo pinapasa ang test nyo ngayon. At para mas madali nating maintindihan, ihambing natin ang buhay sa pag-aaral. Yan. Sa school, may test. Mm. Sa buhay, meron ding test. Yes. Sa school, maraming test. Sa buhay, marami Nako, ding totoo. test. Sa school, tuloy-tuloy ang test. Sa buhay, tuloy-tuloy din ang test. At habang tayo ay nasa school, may test. Kaya habang tayo'y nabubuhay, meron ding test. Hindi nyo po? Oo. Matatapos lang po ang test pag hindi na tayo buhay. So yun po. Kaya po, habang buhay ka ba kayo? Habang nakikinig at nanonood, buhay ka, may test ka sigurado. Yes. So, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, kapatid mo, may test. Pero ito yung napaka-importanting number 2 na dapat niyo maintindihan. If you want to move up o masenso, you must pass that test. At saka katulad parang sa mga eskwelahan, di ba? Iba-iba ang test. Iba ang test ng grade 1 sa grade 2, sa elementary, sa high school, or sa college. Ganun din sa buhay. Iba't iba rin ang test na ating pinagdadaanan. Iba ang test mo sa test ko. Ano man ang test ng ating pinagdadaanan, ang importante, we pass the test. Malinaw po ha? So malinaw po. Yung mga tao nakapaligid sa atin, may test din po sila. Kaya lang, mapasin ko minsan, iba-iba. Ba't iba siya? Ba't iba ako? Sometimes naman, Yes. pareho kayo ng test. Malamang pareho kayong grade 1 o grade 2. Pero pinaka-importante po, we must pass the test. And if we pass the test, mag-move up tayo. Mas maganda ang buhay, mas maganda ang bahay, Yeah. mas maganda ang sasakyan mo. Mas maganda ang Oo, cellphone, oo. mas maganda ang bag, mas maganda ang kalagayan ng mga anak mo. So, basically, pag nag-pass tayo ng test, mas maganda ang magiging buhay. Pero, ito po yung pero, pag tayo if we bumagsak, fail, nako. we stay. Ulitin ko po. Pero, if we fail, pag bumagsak tayo, we stay. We stay poor. Baon sa utang. We stay isang kahig, isang tuka. Ano pa mangyayari? We stay yung tipong kasi sweldo pa lang. Ay, ubos nako, na. daming ganyan. Diba? Ilang taon na, mula nung nagpakasal, 10 taon ng kasal, kasusweldo pa na, ubos pa rin. Or mananatili ka sa posisyon mo na yan. No, you stay na mas mababa ang sahod. Kahit na ang tagal mo na sa pinagtatrabahuan mo, you stay. No, We ganun stay, din. iba naman, we stay sa relasyon na nasasaktan ka o nakakasakit ka. Bakit po nangyayari to? Simple lang po. Because we failed to pass the test. Kaya pumapansin nyo, nandun tayo paulit-ulit lang kasi hindi po nga tayo pumapasa. Paulit-ulit lang po yung test natin. And if you fail, you stay. Ano tawag doon? Repeater? Repeater ka. Oo. You will take the test again, and again until you pass the test. Ganon din sa eskwelahan, di ba? Kung gusto mong mag-move up mula grade 1 to grade 2, kailangan mong ipasa yung test mo ng grade 1. Kasi kung hindi mo ipapasa ang test, uulit ka ulit sa grade 1. Ganon din sa buhay Yan, ganyan po, Diba? yan po yung nangyayari sa buhay natin. Kaya mapapansin ko, may mga tao, yung problema nila last year, yung pa rin ang problema nila ngayon. Bakit? Oo. Baksak po sila, kaya inuulit lang po yung test. At hindi ka ba nagtataka? Yung mga problema mo last year,
yun pa rin yung problema mo this year. Ibig sabihin lang yan, you did not pass the test. Kaya inuulit mo yung test at magmo-move up ka Kung ipapasa mo, yung mga test mo. Pero kung Yes. hindi ka umaasenso, isa pong indicator yan, hindi mo pinapasa yung mga test mo ngayon. Kaya marami kasi nagreklamo. Ano ba naman yan? Sweldo ko, 10 taon na, ganito pa. Nagreklamo tayo. Kanino? Dapat magreklamo tayo sa sarili natin. Kaya ganyan yan kasi nga hindi mo pinapasa yung test mo. Kaya importante, ipasa mo ang test mo. Ito ang sabi ng Diyos, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kasi Diyos na po nagsabi dito na maraming test at iba-ibang klaseng test. Pinag-usapan na natin. Oo. Pero ito po ang ganda nito. Pag pinasa daw po natin yung test, may reward. We will move up. Kaya nga po, step number dito, sabi namin, if you want to move up, pass the test. Diyan po nang papasok yung mga rewards ng buhay. Ito pa dagdag kung nababasa natin sa salita ng Diyos, sabi niya, blessed is the man who remains steadfast under trial or Under test. test. Oh. Oo. For when he has stood the test, he will receive the crown of life. Ayan, reward na Oo. naman. Napasin nyo, move up na naman. Kaya napaka-importante po, you pass the test because you will move up. Kaya nga, every test in our life make us bitter or better. Every problem comes to make us or break us. Ano ang conclusion? The choice is ours, whether we become victims or victors. Kasi niyo po, kaya po napaka-importante, bawat problema at exam na dumarating sa buhay niyo, ipasa niyo na ipasa. Kasi the more ipasa niyo, angat kayo ng angat. Kuminsan, kaya hindi po tayo umangat kasi binabaksak po kasi natin yung mga test na meron tayo. Promise po, ipasa nyo, you will see great things to happen in your life. Yes, isang paalala nga ng isang quotation ni Frank Husser. Sabi niya, life is a test of character and strength. Diba? Yung karakter mo, sinusubok, yung lakas mo. Experience is our study guide. So remember what you learn and more importantly, apply it. Yan. So may mga pagkakataong po tinest tayo, bumagsak tayo. So, ano dapat mong gawin? Learn from it at ipasa may susunod na exam. Kaya mapasa nyo, di ba kabisan, pag tayo kumukuha ng exam, binasa natin yung lahat exam, di ba binabalikan natin, saan ako nagkamali? Correct. Di tayo mali ako. Para, bibigay uli sa test na yun eh. Pag kuha mo ng test na yun, pasado ka na. So yun po, ibig sabihin po, may mga pagkakataon, we can use our failure to pass the future test. Kaya paalala, if you want to move up, you must pass the test. At pangatlo, if you want to move up, you must acknowledge the one giving the test. Ito, napaka-importante po. Parang in school, as a student, the teacher is the one giving the test. Yes. And the students are the one taking the test. Malinaw ha? If the student pass the test, the student will move up to the next level. Ganun din po sa Correct. buhay. Pag tayo binigyan ng exam at pinasa po natin, we will move up. Ito, tatandaan nyo ha, remember, you are not the one giving the test. Yes. Hindi ikaw nagbibigay, hindi ikaw ang proctor. Yes. So, hindi kayo ikaw teacher. teacher. You are the one taking the test. Malinaw po yan. You Oo. need to understand kung sino ang nagbibigay ng. In the office, ano nangyayari? Oo, yung boss, yan nagbibigay ng test sa mga empleyado niya. Kumbaga, yung empleyado niya is the one taking the test. Mm-mm. If the employee passes the test, the employee can be promoted o mabibigyan ng mas mataas na sahod. By the boss. By the Correct. company. Take note, ang Oo. nagbibigay po nun, yung boss, hindi ikaw. Hindi mo pwedeng promote yung sarili mo. So, ang magte-test ng papel mo, boss mo, hindi ikaw. Hindi dahil, tama sa akin to. Mali. Sorry. Kung mali naman sa boss mo yun. So, dapat yung tamang sagot ng boss mo ang gagawin mo, hindi yung tamang sagot mo. Kaya nga, bilang isang empleyado, you are not the one giving the test. Yes. Tatandaan mo yan. You are the one taking the test. Kasi pag yan ang nasa isip mo, you will have a good or right response. Yes. Sa buhay, God is giving us the test. Yes. And we are the ones taking the test. So, di ba? Ito, share life po sa buhay po, If we pass the test na binigay ni Lord, God will move us up. Tandaan niyo po. Ito po sabi ng Diyos. Promotion comes from the Lord. Yes. So, Diyos po ang nagpo-promote sa atin. Oo. Kaya dapat po ipasa natin yung mga exam na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya minsan, di ba, kaya tayo napapahamak dahil hindi natin alam kung sino nagbibigay ng test.
Kumbaga, nasabi mo na ba yung katagang, I will teach them a lesson. Problema. Tanong, Diba? ikaw ba nagbibigay ng test? Oo. Ang problema, yun na nga eh. Hindi natin ina-analyze na tayo pala yung binibigyan. Oo. Di So, ba? Tayo tuturuan ng lesson ng boss natin o ng mga taong nakapaligid sa atin. So, tandaan nyo po, acknowledge who's giving the test. In life, it is God. In the office, it's our boss. In school, it's the teacher. Sana malinaw po yan. Tandaan na, you are not the one giving the test. You are the one taking the test. Pag lagi iniisip mo yun, you will endeavor to pass. So, Oo. ang goal na palagi, I will pass the test. I need to pass the test. I need to have the right answer in every test. At minsan, yung Diyos, gagamit ng tao yun eh. God will use people, situation to test us. Pwedeng gamitin ng Diyos yung asawa natin, yung magulang, yung biyanan, kapatid, kamag-anak, boss, kaopisina, o kahit hindi natin kilala. So, tandaan nyo po yan. Remember this. Sometimes, our greatest tormentor can be our greatest mentor. Yes! Paano yan? Paano mangyari? Oo. Kasi, kumbaga, huwag kang magalit sa mga tormentor. May mga pagkakataon yung mga taong inis na inis ka, sila yung gagamitin ng Diyos para mag-move Okay, up sample ka. ha. Naalala nyo ba yung terror na teacher nyo? Di ba? Tormentor yun, di ba? Pero dahil sa kanya, na-torment ka, nag-aral kang magbuti, nag-ubab ka sa iyong pag-aaral, nakagraduate ka, di ba? So, yung tormentor mo, naging Oo. greatest mentor mo. Yung asawa mo na hirap ka intindihin dahil sa kanya natuto kang lumapit sa Diyos. Nag-move up ka spiritually dahil dun sa pagkakamali ng asawa mo na ayos ang inyong relasyon. Kanya, tormentor mo, naging mentor. Yung biyanan mo, mahirap pakisamahan. Dahil sa kanya, humaba pasensya mo at natuto kang magmahal sa mga taong mahirap mahalin. O, So, diba? pasalamat ka sa kanya. Ay mga kaopisina mong madadaldal at kung ano-ano sinasabi. Dahil sa kanila, natuto ka magpigil sa sarili. No? Para hindi sabihin yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. So, basta niya, itong mga tao to, sa mga panahong inis na inis ka na, sa mga pagsubok sa buhay o test sa buhay, palagi paalala mo sa sarili mo, pwedeng ginagamit lang ito ng Diyos to test me. At pag pinasa ko to, I will move on. Yes. At syempre, the people who test your patience, blessing yan. Without them, you can't practice patience. Linaw po yan, ano? Sana po. Kaya, if you want to move up, you must acknowledge the one giving the test. Mamaya tutuloy natin sa ating usapan kung ano-ano mga dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. By the way, kung ikaw ay nasa Amerika, tagahanap ng dentistang may malasakit, dito mo maasahan ng Filipina dentist na si Dr. Jackie Del Rosario ng SJ Summit Dental Clinic. At located po siya sa Artesia, California. Kaya mag-book po ng appointment ha sa 714-812-5487 or 562-809-5988. Kaya tawag na po. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw! Asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating usapan sa ating topic na ano-ano mga dapat malaman para umasenso at mag-move up sa buhay. Okay, quick review lang tayo ha. Number 1, if you want to move up, you must know and accept that life is a test. Okay, number two, if you want to move up, you must accept and believe that if you want to move up, you must pass the test. Yes, sa totoo lang, di ba? Kung gusto mo mag-move up, ikaw i-endeavor to pass that test. number diba? Number 3 naman, if you want to move up, you must acknowledge the one giving the test. Sino ba? Ayan, ang malinaw pa. nagbibigay Number ng 4 po tayo test? ngayon. Oo. Yeah. At syempre, number 4, if you want to move up, you must know the coverage Aba, of the pati test. coverage ng test. May coverage ang syempre, test. oo. Paano yan? Paano mangyayari? Kasi Okay. sa totoo lang, sa eskwelahan, di ba, bago ka kumuha ng test, dapat alam mo yung coverage. Yan. Kasi chapter 1 to 5 ba yan? Lesson 10 ba yan to 11? Kailangan alam mo. Yeah, ganun daw po sa Oo. school. Sa buhay, ganun din po may coverage ang test. Ang pagkakaiba lang, sa school, coverage natin, lesson 1, 2, 3, 4, 5. Sa buhay, normally hindi ina-announce kung ano po coverage. Mahirap alamin, specifically, ang coverage ng test. Kaya dapat tayong maging Boy Scout at Girl Scout. Laging handa sa Yan. anumang coverage ng test. Yan. So, kasi pwede po, exam mangyari anytime. Pero mamaya tuturuan po namin kayo, may indicator po
para malaman kung ano yung test na madalas mo dapat kunin. Okay. Oo, minsan 'di ba may test sa relasyon, sa kaperahan, sa pasensya, Yan. self-control at marami pang iba. Pero normally, Yan, ito na. Makinig ko po din. Oo. Sir, ano yung coverage? Ito po yung tip namin sa inyo para malaman yung Yes. coverage. normally tinetest tayo kung saan tayo hindi pa gaanong Oh, magaling. in English, weakness. weak. Kabar kay Oo. weakness. Maski, Or, maski naman sa school, maski yes. yung subject na hirap ka, doon ka dinidiin ng teacher. Kung minsan binibigyan ka pa ng tutor, binibigyan ka pa ng remedial exam, kasi mahina ka doon. Pero doon sa subject na magaling ka, hindi na. Ganon din po sa buhay. Oo. Kung saan ka weak, mapararamdaman parang doon palagi may exam. Kaya minsan, di ba, pag maiksi ang pasensya natin, padadalhan tayo ng Diyos sa mga taong dapat mong pagpasensyahan. O nakakainis pagpasensyahan. Yung Or mga kapag ganyan. madalas tayong magalit, padadalhan ka naman ng tao na magpapagalit sa Okay. atin. Tawag ko, ang Diba? sarap pagalitan kasi may Oo. mali-maling ginagawa. Yan. Test po. Can you imagine, kung hindi po test ang tingin mo doon, magagalit ka. Naku, mali ka. Pero pag test to, dapat hindi ako magalit. Dapat. Tapos inyo po, nag-iiba po yung reaction nyo pag tama ang tingin nyo sitwasyon. This a test I need to pass. Or pagka mahilig ka, halimbawa ikaw makipag-chismis, di ba? Makakatanggap ka ng mga taong Mga balitang. oo, at saka yung mga tao Kwento. na si-sharean mo, makakatanggap ka ng mga balita na parang ang sarap i-share sa iba. Mm-mm. At yung mga tao na parang nakanganga habang nagkikwento ka. So, darating po yan. Alam niyo bang test yun? Pag nakatanggap ka ng impormasyon, ang sarap i-share. Test yun. I-share mo ba o hindi? Magiging chismoso ka ba o hindi? Yung po test yun. So, gusto mo ipasa, hindi ko share. Napasin nyo? Pero kung hindi mo titingnan na life is a test, kukwento ko lang naman eh. Pre-request pa nga eh. Napasin mo? Pero pag sinabi mo, test to, hindi ko gagawin. Napasin nyo? That's what happened if you believe that life is a test. Kaya dapat handa tayo sa lahat ng klaseng test. Kaya if you want to move up, you must know the coverage of the test. Number 5. If you want to move up, you must know the time and place of the test. Tama naman Totoo yun. yun. Kasi sa eskwelahan, di ba, isa sa pinaka-importante na bagay, dapat nating malaman kung kailan at saan ba kukuha ng test. Can you imagine, may test. Oo. Pagdating mo sa school, saan ang test? Ay, ganyan ba yung test? Hindi po pwede yun. Ito, sa buhay, ganun din. Dapat palaging alam natin kung saan at kailan ang test. Yes, oo. Kumbaga, alalahanin natin yung mga test ng buhay can come anytime Yan. and anywhere. Yun po pagkakaiba sa school, Oo. may specific time, may specific place. Sa buhay, ito pagkakaiba. It can come anytime, anywhere. Parang sa bahay, di ba? Parang pwedeng may test ka sa pagtrato mo sa asawa mo o sa anak mo. Kung minsan may biyanan ka pa at iba pang mga kapamilya. Test po yun. Kailangan. Pwede naman biglang sa opisina ang test. Pagdating mo sa opisina, may test sa pagsagot mo sa boss mo. O pakikisama mo sa iyong mga katrabaho. Test po yun. Normally, oo. hindi ka naman tingin natin, ay naku, nandiyan na naman ang walang yakong boss. Ay, nandiyan na naman yung opisina. So pag ganun po, malamang mali ang reaksyon mo. Pero pagpasok mo sa opisina, test to. Sasagutin ko na maayos ang boss ko. Makikisama. Mga kumaayos sa aking opisina. Ay, papasat, gaganda at magmumubag ka sa buhay. At kapag hindi ka alerto sa buhay na ang test can happen anytime and anywhere, malamang you will not pass the Bakit test. naman? Oo, kasi hindi mo nga alam eh. So, you will fail dahil tinetest ka pala eh. Pero hindi mo alam. Parang nandun ka na pala sa existing na test, hindi mo pa alam. Okay. Diba? Ito mangyari, dahil hindi mo alam na tinetest ka, malamang hindi mo magagawa yung tama o masasabi tama. Yes. Unlike po sa business school, alam mo tinetest ka. The difference sa buhay ito, commission hindi mo alam kung tinetest ka o hindi. Kaya dapat laging handa. Anytime, anywhere, may test. Kami pong mag-asawa ha, kapag may problemang dumarating, we remind ourselves, it is not just a problem, it's a test. And we must pass the test. Tapos sa iba yung sinabi, problema na naman. Hindi po, ganun kami. Pag may problema, sabi namin, test yan. At kailangan natin ipasa yan. Tapos ibang-iba po yan. Problema na naman. Test yan. Kailangan natin ipasa yan. Nagbabago po yung perspective and because of that, you can come up with the right answer for that test. At papasa ka. At dahil sa totoo lang, no? At dahil test yun, may tamang sagot. Mm-mm.
may aksyon, may tamang aksyon sa sitwasyon. Madalas sasabihin natin, di ba, sa isa, ano ba tamang gawin sa ganitong sitwasyon? So, napaka-importante. I-ask, di ba? Yes, kasi po, Oo. tama, sabi ng mga test yun, dapat alamin mo yung tamang reaksyon o tamang sagot. Hindi po basta galaw ng galaw at kilos ng kilos, naghahanap ka ng tama at this is so crucial. Kaya nga minsan, ginagamit pa namin yung, nung Sunday School, may acrostics na WWJD, merong libro na yun di ba? At malamang nagtataka kayo, ano ibig sabihin ng WWJD? Yun yung What Would Jesus Do? May mga pagkakataon po sa buhay namin na meron kami sitwasyon, hindi namin alam gagawin namin. This is what we do, Lord, ano kayo gagawin ni Jesus pag nasa ganitong sitwasyon? Take note, siya nagbibigay ng test, so malamang yung gagawin niya, yun ang tamang sagot. The same is true with us. Pag ginawa po natin yun, there's a big possibility, papasa ka and you will move on. Yes, kaya kapag ginawa sa atin, no, sa ating mag-asawa, kapag ginagawa natin to, madalas tama yung aksyon natin sa sitwasyon. Kasi you actually studied about it already, di ba? So, Kaya, payo po namin, oo. if you want to move up, you must know the time and the place of the test. And test can come anytime, anywhere. oo. Naku, napakadami talagang mga testimonies, no, that are, na ang outcome po ay napakaganda because of the great test. Merong great triumphs can only come out from great trials. Galing po yan kay Smith Wigglesworth. So, napaka-importante po yung mga bagay na yan. Okay, sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. Next week, itutuloy po natin ano pa yung mga ibang dapat nating paghandaan kung tayo ay harap sa mga pagsubok ng buhay. Yes. Closing prayer muna tayo. Panalangin tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat po sa pagpapaalala nyo sa amin sa mga dapat naming malaman patungkol po kung paano namin haharapin ang mga test at pagsubok ng buhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Gabayan niyo po kami sa pagkuha namin ng test sa pang-araw-araw. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Laging tandaan ha, kung ano man ang naitulong namin sa inyo, ipasa nyo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa tulong ko pasa mo sa susunod na linggo. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pasa mo global, gaganda ang mundo. Bye! Pasa mo, gaganda ang mundo.